Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, malamang na narinig mo tungkol sa Islam at Muslim, bago ngunit ano nga ba ang pinagmulan at kasaysayan sa likod ng pananampalatayang Islam? Ang pananampalataya ng mga taong Arabo na sumasaklaw din sa iba't ibang bansa at ang mga taong sumusunod sa Islam ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Gayunpaman kakaunti ang ganap na nakauunawa sa mga pinagmulan nito. Sa video na ito, tuklasin ko ang mga pinagmulan nito, kasaysayan nito, at higit pa. Kaya mangyaring iwanan ang iyong mga gusto, ang iyong mga komento, at mag-subscribe sa channel. Ang kasaysayan at pinagmulan ng Islam, ang relihiyon ni Muhammad, kung ano ang hindi nila sinabi sa iyo tungkol sa Islam. Sa Arabic, ang Al-Islamya ay nangangahulugang pagpapasakop sa kahulugan ng pagpapasakop sa ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang Abrahamic monoteistikong relihiyon na nakasentro sa ang Quran at ang mga turo ni Muhammad ay itinuturing na mga tagapagtatag ng relihiyon na mga tagasunod ng Islam ay sama-sama tinatawag na mga Muslim at ang kanilang populasyon ay tinatayang nasa humigit kumulang 1.9 bilyong tao sa buong mundo na ginagawa itong pangalawang pinakamalaking pandaigdigang relihiyon sa likod lamang ng Kristyanismo. Ang mga Muslim ay naniniwala na ang Islam ay ang kumpleto at universal na bersyon ng isang primordial na pananampalataya na ipinahayag ng maraming beses sa pamamagitan ng mga naunang propeta at sugo kasama sina Adam, Noah, Abraham, Moses at Hesukristo. Para sa mga Muslim ang Quran ay literal na salita ng Diyos at ang huling hindi na bagong revelasyon bukod sa Quran na kanilang naniniwala din sa mga naunang revelasyon tulad ng Torah, the Zabur, Psalms at ang Angel Gospel si Muhammad ay itinuturing na pangunahin at huling propeta sa Islam. Ang Islam kung saan natapos ang relihiyon ay nakabatay sa mga normatibong turo at mga halimbawa ni Muhammad na tinutukoy bilang sunnah na nakadokumento sa mga ulat na kilala bilang hadith. Ang mga turong ito ay nagbibigay ng isang modelo ng konstitusyon para sa mga Muslim. Binibigyang diin ng Islam na ang Diyos ay may pangwakas na paghuhusga kung saan ang Diyos ay may pangwakas na paghuhusga kung saan ang may kakayanan at bilang ang may karapatan ay magkakaroon ng pangwakas na paghuhusga na may karapat-dapat at bilang na may karapat-dapat na paghuhukom. Ang paraiso hana at ang mga hindi makatarungan ay parurusahan sa impyerno hanam. Ang 5 haligi ng Islam na itinuturing na obligadong gawain ng pagsamba ay kinabibilangan ng deklarasyon ng pananampalataya Shaida, araw-araw na pagdarasal, mga armas ng sala na nagbibigay ng zakat sa pag-aayuno, sa buwan ng Ramadan at pilgrimage Hajj sa lungsod ng Mecca. Ang batas ng Islam na kilala bilang Sharia ay sumasaklaw sa halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa pananalapi at kapakanan hanggang sa mga tungkulin ng kalalakihan at kababaihan at kapaligiran. Ang 2 pangunahing pagdiriwang ng relihiyon sa Islam ay ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ang 3 pinakabanal na mga lugar sa Islam sa pababang pagkakasunod-sunod-sunod ay ang Masjid al-Haram sa Mecca al-Masjid at Nawi sa Medina at ang Al-Aqsa na relihiyong Muslim ay pinaniniwalaan noong taong Muslim sa Jerusalem. Sa panahong ito na natanggap ni Muhammad ang kanyang unang paghahayag sa oras ng kanyang kamatayan, karamihan sa peninsula ng Arabia ay nagbalik loob sa Islam. Ang pamumuno ng mga Muslim ay pinalawak higit pa. Ang Arabia sa ilalim ng Rashidan Caliphate at namuno mula sa Iberian Peninsula hanggang sa Indus Valley sa panahon ng Islamic Golden Age, partikular sa ika-17 siglo ilalim ng Abbasid Caliphate na karamihan sa Muslim world, nakaranas ng pang-agham na pang-ekonomiya at kulturang yumayabong.
Ang pagpapalawak ng mundo ng Muslim na kinasasangkutan ng iba't ibang estado at caliphates, pati na rin ang malawak na kalakalan at relihiyosong conversion na nagreresulta mula sa mga gawaing misyonerong Islamiko na kilala bilang dawa at gayon din sa pamamagitan ng mga pananakop imperialismo at kolonyalismo. Mahalagang tandaan na ang dalawang pangunahing sangay ng Islam ay Sunni Islam na binubuo ng 85 hanggang 70% at ang Shia Islam ay nagkakaroon ng 15% na pagkakahati-hati sa pagitan ng isang Shirose at Shia Islam. Hindi pagkakasundo sa Muhammad tagumpay, esyon ito ay lumago sa saklaw ng mas malawak teolohiko at hudikatura, mga sukat. Ang mga Muslim ay kumakatawan sa karamihan ng populasyon sa humigit kumulang 49 na bansa, humigit kumulang 12% ng mga Muslim sa mundo ay naninirahan sa Indonesia, ang pinakamatao Muslim na mayoryang bansa tungkol sa 31% ay nakatira sa Timog Asya, 20% sa gitnang silangan at hilagang Afrika, nakilala rin bilang Maghreb at 15% ay nakatira sa Sub-Saharan Africa. Ang mga komunidad ng Muslim ay naroroon din sa Americas, China at Europe dahil sa pinakamataas na rate ng pangkat ng Muslim na kasalukuyang may mataas na rate proporsyon. Sa mundo kung tungkol sa atmolohiya ng terminong Islam sa Arabic, ang Islam ay nangangahulugang pagpapasakop sa Diyos bilang isang pandiwang pangalan na nagmula sa pandiwang aslama. Mula sa 3 literal na salitang ugat na Islama, ang ugat na ito ay pangunahing nauugnay sa mga konsepto ng pagpapasakop, seguridad at kapayapaan. Sa katunayan, ang Islama ay karaniwang nangangahulugan ng kapayapaan sa Arabic na katulad ng Shalom sa Hebrew at Shalma sa Aramaic. Sa kontekstong relihiyo ng terminong Islam ay tumutukoy sa kabuuang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang isang Muslim naman ay isang taong sumusunod. Ang Islam ay ang aktibong partisiple ng parehong verbal na anyo at ibig sabihin ay sunod-sunuran sa Diyos o isa na sumuko sa Diyos. Sa ang hadith ni Gabriel Islam ay ipinakita bilang bahagi ng isang triad na kinabibilangan din iman, faith at Ihsan, excellence. Ang Islam mismo ay tinukoy sa kasaysayan bilang Mohammedanism sa mundong nagsasalita ng Ingles, ngunit ang terminong ito ay hindi na nagagamit sa pagsasalita ng kaunti. Tungkol sa ang kasaysayan ng Islam si Muhammad at ang kapanganakan ng Islam ay naganap sa pagitan ng 570 at 632 CE. Ayon sa tradisyon ng Islam, si Muhammad ay isinilang sa Mecca noong 570 CE at naulila sa murang edad na lumaki bilang isang mangangalakal. Siya ay nakilala bilang mapagkakatiwalaang Arabo at hinanap bilang isang walang kinikilingan na tagapamagitan. Nang maglaon ay pinakasalan niya ang kanyang amo at negosyanteng si Khadija noong taong 610 at nababagabag sa moral na dekdola, Mecca, at naghahanap ng pag-iisa at espiritual na pagmumuni-muni sa yungib ng Hira sa bundok ng Jabal al-Nur malapit sa Mecca. Ito ay noong panahon niya sa kuweba na sana ay matanggap niya ang unang paghahayag ng Quran mula sa Anghel Gabriel, kaganapan ng pag-alis ni Muhammad sa yungib, at ang kasunod na revelation ay kilala bilang Night of Power, Laylat al-Qadr sa Arabic, at ang mga ito ay itinuturing na makabuluhang mga kaganapan sa kasaysayan ng Islam sa loob ng susunod na 22 taon ng kanyang buhay. Simula sa edad na 40 si Muhammad ay patuloy na tumanggap ng mga revelasyon mula sa Diyos na naging huli o selyo ng propeta na ipinadala sa sangkatauhan. Ayon sa Islam sa panahong ito, habang siya ay unang nangaral kay Muhammad sa Mecca at nakikinig kay Muhammad, talikuran ang politeismo at idolatriya sa pagsamba sa iisang Diyos lamang na marami sa mga nauna. Ang mga nagbalik loob sa Islam ay ang mga babaeng mahihirap na dayuhan at alipin tulad ng unang Muzin Belal, Ibi at Rabba,
na piling tao ng Mecca ay nadama na si Muhammad ay sinisira ang kanilang kaayusan sa lipunan sa pamamagitan ng pangangaral tungkol sa nag-iisang Diyos at nag-aalok ng mga kaduda-dudang ideya sa mga mahihirap at mga alipin na dati ay nakinabang mula sa paglalakbay sa mga Diyos-Diyosan ng Kaaba. Pagkatapos ng 12 taon ng pag-uusig sa mga Muslim sa Mecca at mga Muslim sa Mecca, migrasyon noong 622 sa lungsod ng Yathrib, na kilala ngayon bilang Medina, doon kasama ang mga convert mula sa Medina, ang Ansar at ang mga migrante mula sa Mecca. Ang madrin na si Muhammad ay nagtatag ng kanyang autoridad sa politika at relihiyon ng konstitusyon ng Medina ay nilagdaan ng lahat ng mga tribo ng Medina na nagtatag ng mga kalayaang panrelihiyon. Kalayaan na gamitin ang kanilang sariling mga batas sa mga komunidad ng Muslim at di-Muslim, pati na rin ang isang kasunduan upang ipagtanggol ang Medina mula sa panlabas na pagbabanta. Ang puwersa ng Mecca at ang kanilang mga kaalyado ay natalo ng mga Muslim sa labanan sa Badr noong 624 at pagkatapos ay nakipaglaban sa isang hindi tiyak na labanan sa labanan ng Ohad, bago ang hindi matagumpay na pagkubkob sa labanan sa Medina noong Abril 628. Ang Treaty of Hudaybiyah ay nilagdaan sa pagitan ng Mecca at ng mga Muslim, ngunit nasira ng Mecca pagkalipas ng 2 taon nang mas maraming tribo ang nagbalik loob sa Islam. Ang mga ruta ng kalakalan ng Mecca ay pinutol ng mga Muslim noong 629. Si Muhammad ay nagwagi sa halos walang dugong pananakop sa Mecca at sa oras ng kanyang kamatayan noong 632. Sa edad na 62 ay pinagkaisa niya ang mga tribo ng Arabia sa isang solong relihiyosong impormasyon na ang pinagmulan ng Islam na ngayon ay ang relihiyong upang makilala ang mga pagkakatulad sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Islam, Hudaismo at Kristyanismo. Magsisimula tayo sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Hudaismo at Islam. Una, sa Islam. Naniniwala ang mga Muslim na si Ismael ang halos ihain sa bundok Maria. Hindi si Isaac na kawili-wiling iba ang interpretasyon ng mga Hudyo, kahit na sa mas matandang mga teksto na nagsasabing ito ay Isaac at hindi Ismael. Ang pagkakaibang ito sa Islam at ang pag-iisip ng mga Hudyo ay makabuluhan. Bagaman madalas na hindi binanggit, ang isa pang mahalagang pagkakaiba ay hindi kinikilala ng mga Hudyo si Jesus bilang isang propeta. Hindi tulad ng mga Muslim na naniniwala na si Jesus ay isang propeta ng Diyos. Itinuturing ng mga Hudyo si Jesus bilang isang huwad na propeta, samantalang ang mga Muslim at pananampalatayang Islam ay kinikilala siya bilang isang banal na mensahero. Ang mga pagkakaibang ito ay nagbibigay diin sa mga natatanging interpretasyon at paniniwala sa pagitan ng Hudaismo at Islam. Bagamat pareho silang may pagkakatulad at makasaysayang, ang mga ugat ngayon ay nagsasalita tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristyanismo. Nakawili-wiling ang mga Muslim ay naniniwala din kay Jesus bilang isang mensahero na isang propeta ng Diyos, ngunit hindi bilang anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao ayon sa tradisyonal na Kristiyano. Tingnan, ang isa pang pagkakaiba ay nakasalalay sa paniniwala tungkol sa kamatayan ni Jesus, habang sa Kristyanismo, pinaniniwalaan na si Jesus ay namatay sa krus. Sa Islam, ang paniniwala ay na si Jesus ay hindi namatay sa krus, ngunit dinala sa langit sa sandali ng pagpapako sa krus kasama ang kanyang katawan na ipinagpalit para kay Judas Iscariote. Ang pagkakatulad sa pagitan ng Kristyanismo at Islam ay kinabibilangan ng paniniwala na si Jesus ang Mesiyas, na siya ay babalik at haharap sa Antikristo na kilala bilang Dejjal sa Arabic, at harapin at siya ay lalabas na tagumpay mula sa mga paghaharap na ito, katulad ng apokaliptik na konteksto ng pagbalik ni Jesus sa Kristyanismo, kung saan siya ay humarap at natalo sa mga bibig ng mga masasamang salita.
At Islam gayon din sa pagitan ng Hudaismo bagaman sila ay nagbabahagi ng Abrahamic na ugat, ang mga interpretasyon ng mga ito malaki ang pagkakaiba ng mga relihiyon. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng Islam. Iwan sa mga komento kung ano ang sa iyo alam na ang tungkol sa pananampalatayang Islam. Naway pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon. Salamat.